until now or hanggang ngayon, hindi pa pala matanggap o tinatanggap ni Sara Duterte, Vice President, na ang karamihan sa mga kandidato nila ay hindi nanalo sa national position o nakaraang eleksyon. Kasi alam niyo bakit? Sa isa hong pahayag, opisyal na statement at pinost ng kampo ng mga Duterte, yun daw kailang mga kandidato, si Bundok, sino ba yun? At di ba pa ang mga kandidato nila? Kaya hindi ito raw ay senador dahil nagdududa sila na mayroong nangyari noong nakaraang eleksyon. At pinangangalandakan ni Sara Duterte na yung mga abogadong kandidato sa ilalim ng PDP Laban at na kanyang tinulungan ay dapat daw siyon ang mga senador. Aba, grabe naman. Yung International Observer at ang Commission on Election, ang PPCRB at maraming nag-obserba ng ating eleksyon noong nakaraan, lahat ay nagsasabi generally peaceful, maayos, na nakaboto ang mga Pilipino. 82%, napakataas sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas, ang nag-participate ng mga registered voters sa kabila ng napakainit masikip sa mga presinto at eskwelahan, nagtiyaga. Kahit na ito ay midterm election lang, usually mas mataas ang percentage na nagpa-participate sa eleksyon ng mga mamayan pag presidential election. Pero kahit midterm lang ito, senador, congressman, down to councilor, ang inihalal pero marami at umabot nga ng 82%. Napakataas niyan. At walang nagsabi ng anumang anomalya at pagdududa maliban lang kay Sara at kampo nila. Until now, hindi na matanggap na natalo yung kailang mga abogadong kandidato. Parang ang feeling nila yung kandidato nila yung abogado dapat nanalo. Aba, hindi kasalanan ng bayan yan. Mabuti nga't meron kayong ilang ba nakuha yung ilang ba nanalo sa inyo. Dalawa yung taga-alyansa na inaako nyong kasama. Di ba? Kaya ho naging 5 kayo. O minority lang yan. Di ba? Anim ang 5 yung sa kung 5 yung sa alyansa, 2 yung dilawan, biglawan. So kaya nga 12. So tapos na po ang eleksyon, nanumpa na, magre-resume na next month ang 20 Congress. Bakit ganyan pa rin ang pahayag ng pangalawang Pangulo? Namumulitika pa rin. Sinisilip pa rin na parang dapat pagdudahan ang resulta ng eleksyon noong nakaraang Mayo. Kakaiba yan. Iba talaga yung Sara Duterte, Parang malayo at kakaiba doon sa mga issue sa kung ano po yung totoong pulso, damdamin at hatol ng bayan sa nakaraang eleksyon national. Ano po inyong masasabi dyan? Okay? Samantala, habang mainit na hindi naman nagtatalo, nagpapalitan ng mga kuro-kuro at opinyon, reaksyon ang mga eksperto sa batas, mga abogado sa loob at labas ng gobyerno, mga mamayang Pilipino, mga followers, supporters na active na nakasubaybay sa mga pwedeng trial na gawin na at nasimula na dito sa mga article of impeachment na kinakaharap ni Sara Duterte. Pero ang isa ho sa ating hindi naman pinagtataka, mukhang ganyan talaga ang kanyang ugali at style. Papasyal-pasyal, pabiyahe-biyahe. Napakainit ng isong ito, ilang beses nagpunta ng Dahig, binisita yung kanyang ama. Tapos itong Independence Day, sa halip na dito sa Pilipinas, dahil dito talaga dapat sineselebrate ang pinagdidiwang ang anniversary or ang araw ng kalayaan, nagpunta ng Malaysia at ang kinausap mga OFW. Di ba? So, ang tanong, ito ba ay sariling gastos niya o gastos ng gobyerno? Siyempre, Vice President siya. Baka pera ng bayan ang ginagastos niya sa mga biyahe. Tama ba yun? Kung personal ang biyahe, hindi dapat gamitin ng pera at resources ng gobyerno. Kung opisyal yan, dapat may karapatan naman ng pera ng bayan. Pero, baka pag nag-survey, mataas na naman ang survey niyan, ang rating niyan. Yun nga yung kabaliktaran sa mga survey na ginagawa ng kailang kakampi. Yung mga survey company na kakampi nila, yung walang ginagawa, mataas ang approval rating. Yung busy sa pagtatrabaho dito at sa labas ng Metro Manila at sa abroad na si Pangulong Marcos Jr., pinabababa nila ang rating. Yan ang budol na galawan.
Yan ang fake news na mga impormasyon. Na yung walang ginagawa, mataas ang rating. Yung naninira at papasal-pasal lang, mataas ang rating. Wala naman trabaho ang Vice President, di ba? Wala. Mula nang siya umalis at tinanggap ang resignation as Secretary ng DepEd at member ng gabinete ng Pangulo, wala na, jobless na. Walang trabaho ang Vice President. Wala hong ibinigay na trabaho ang gobyerno. At ang trabaho, wala talaga hong ginagawa. So, pasyal-pasyal. Pero yung palang pamamasyal niya, pag nandito sa Pilipinas, pagpupunta sa bukid, ewan kung bakit, nagpupunta sa mga mountain, kung ano-ano, yun, papataas ba ng rating, walang ginagawa. Pasyal-pasyal lang. Pero yung Pangulo na maraming ginagawa at ginagawa ang lahat, binabatikos pa, pinababagsak ng mga survey company na identify ng mga Duterte. Yan ang nangyayari. Pero gano'n pa man, business nila yan eh. Sila lang naman naniniwala dyan. Kayo na aking mga followers, subscribers, maniwala kayo. Kaya ako sinasabi ito, may sarili akong observation, may sarili akong opinion, at alam kong alam din ninyo. Kapani-paniwala ba naman yung walang ginagawa, mataas ang approval at trust rating, at yung busy na presidente, lahat ginagawa, paano magbigay ng ayuda, paano mabigyan ng elektrisidad, paano mabigyan ng murang bigas, paano magpagawa ng mga project Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga farmers, sa mga highway, palakasin ng negosyo, palakasin ng internal-external security, ayun ang busy-busy, pinabababa nila ang survey, approval rating, at trust rating. So, sino maniniwala? Kahit ang business community, local and foreign, kahit ang mga counterpart natin at kaalyado sa buong mundo, mas maniniwala sila sa nagtatrabaho kaysa sa pa-travel-travel lang. Di ba? Sino niloloko nyo? Sarili nyo. Ang mamamayang Pilipinong matitino dito sa Pilipinas at sa abroad, alam nila ang totoo. Alam nila kung saan nababagay ang approval at trust rating sa isang public official, lalo na sa national na posisyon sa pamahalaan. Yun po yun. Hindi yan yung mabubudol, hindi yung malililang. Ang mga fake news, disinformation, propaganda, sawang-sawa na ang tao dyan. Hindi yan nakakatulong. Yan ay nakaka-stress. Nakakagalit lang. Yung ibang hindi nakakapag-control. Nagigigil na. Di ba? Ganun ang dating. So ano po yung masasabi dyan? Please like, share, subscribe, and follow sa aking mga channel. Mike Abe Opinions, yung kabila. At ito, MA Pinoy TV. Kayo ang bida rito sa inyong channel na ito. Tulay lang ako ng mga impormasyon. Kung ano ang ating observation, opinion, analysis sa mga nangyari, yan ang ating pinapaliwanag. Pero hindi tayo bibigay. Mananatili ang ating paninindigan at prinsipyo na kung anong tama at mabuti sa nakakarami, yun ang susuportahan natin. Ang mali, pagbibigyan natin ng kapaliwanagan, sasabihin natin mali sila. Kung tama, sasabihin kung tama. Yan po ang ating ginagawa.